ano ang iyong dapat na gawin if he doesn't text you first, he doesn't call you first, he doesn't chat you first, or he doesn't communicate to you first? Ano ang mga bagay na dapat mong gawin? Ano yung mga bagay na dapat mong iwasan? At ano ang mga bagay na dapat mong maintindihan? So that, ang mangyari ay siya naman yung mauna na gumawa ng first move, or maunang mag-chat, mag-text sa'yo, or tumawag sa'yo. Yan ang ating mga pag-uusapan sa video na ito. Pero alam nyo na what next? Before we continue, don't forget to give me a thumbs up at pakiclick na din ang notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako panibagong video tulad nito. Let's go na, mga katambay. So, teka lang, medyo madilim yung likuran ko. Pailawan ko muna. Charat! May ilaw na. Anyway, bago natin pagpatuloy, gusto ko lang munang sagutin yung iba na nagtatanong. And alam kong marami na din ang may tanong sa inyo ng ganito. Kung ako ay tumatanggap daw or may session daw ako ng 1v1, yung kinakausap ko about sa mga problems. As of now, hindi pa po ako tumatanggap ng mga ganyan. Pero, kung meron akong time, ay binabasa ko yung mga comment section at yung mga messages nyo. And ito pa, kung tumatanggap daw ako ng some kind of amount para lang sa mga nakakausap ko or nakaka-chat ko. Hindi po ako tumatanggap ng any amount. So kung meron mang nagchat sa inyo na Kuya Mael na naghihingi ng amount, please do check kasi hindi po ako tumatanggap ng any amount dahil sapat na po para sa akin ang suportahan nyo, yung panonood nyo lang ng video ko and kontento na po ako doon. Okay? So, sige, pagpatuloy na natin. So, bakit nga ba palaging ikaw yung nauuna na nagte-text sa kanya, nauuna na kumausap sa kanya or tumawag sa kanya, and even sa mga ibang bagay like nag-e-effort sa kanya, gumagawa ng mga bagay-bagay para lang mapasaya siya. So, bakit nga ba? Ganito. Alam mo, ang lalaki kapag hindi yan nagpa-first move, nasa utak na niya, nakaprogram na alam niya na ikaw ang magpa-first move. So, bakit pa siya mauuna? Diba? Paunahan? Well, merong situation naman na ganyan, pero very often yung ganyang situation, yung paunahan kayo kung sino maunang mag-chat or mag-text. Pero ang kaso, kasi kapag lagi ikaw nauuna, don't expect na yung partner mo ay mauuna na mag-chat sa'yo. Because in the first place, alam niya na mauuna ka na mangulit sa kanya. Yun na yung nasa instinct na di ba? Kasi nasanay na siya doon. And ito pa, alam mo, ang lalaki kapag hindi yan nauuna na nag-chat-chat sa'yo, maybe taking for granted ka lang. Maybe hindi siya seryoso sa'yo. Isang possibility din yon. So, huwag kang magalit naman sa akin. Sinasabi ko lang. And ito pa, maybe kaya hindi siya nagpa-first move kasi medyo boring yung communication nyo. Medyo hindi ka ganun type na kausapin. Maybe right, maybe wrong. So, sa mga situation na ganyan, and alam kong marami pa, I don't know kung ano ang exact na situation mo. Ano ang iyong dapat na gawin? Ano ang may advice ko na gawin nyo? Okay? Ganito. In the first place, kailangan mo na magkaroon ng control. Not in him. Kasi hindi mo naman makokontrol ang isang tao. Pero, ang kontrolin ang sarili mo. Self-control. Pigilan mo sarili mo na palaging nauuna na nag-i-initiate. So that, magkaroon naman siya ng opportunity. Ma-realize niya na, uy, bakit? Bakit kaya hindi siya nauuna? Or bakit kaya hindi siya nag-good morning ngayon? Or bakit kaya hindi niya ako kinamusta? Or bakit kaya hindi na siya tumatawag? Or bakit kaya hindi na siya nagte-text? Ganyan ang mangyari kapag pinigilan mo yung sarili mo na mag-initiate, na kausapin siya. So, kailangan mo na control yung sarili mo. Although, sometimes, naiintindihan kita kasi alam mo ang tao, nature ng tao. Lagi nating hinahanap yung mga bagay na nagpapaligaya sa atin. Yung mga bagay na kung saan sa tingin natin comfortable tayo. Lagi nating hinahanap yung tao na nagbibigay ng something sa atin, ng spark, joy, kung saan natatawa tayo, natutuwa tayo kapag kausap natin siya, or nakikilig tayo. So, ang nangyayari, yan, yung situation mo ngayon na lagi kang naghahabol. Well, walang mali sa paghahabol. Yun nga lang, pag too much, medyo hindi na tama. Okay? So, yun number 1 na advice ko sa'yo, self-control. Number 2,
i-distansya mo yung sarili mo. Alam mo, napakahalaga at paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo na ang distance or kapag dinidistansya mo yung sarili mo sa taong mahal mo, lalong-lalo na kung yan ay nagpo-pull away, yan ay nawawalan na ng interest sa'yo or nawawalan na ng gana sa'yo or nadadry na or nalalamig na siya sa'yo or nagbago na siya, ang pinaka palagi kong ina-advise na gawin nyo ay dumistansya na wala kayong iiwan na any words sa kanya. So maganda yon kaysa yung bugbugan nyo ng masasakit na salita bago kayo dumistansya. Alam nyo ba na mas effective ang wala kayo ni isang sasabihin sa kanya tapos bigla kayong nawala, bigla kayong dumistansya. Bakit? Buong-buo yung curiosity na mabubuo sa kanya. Kasi ang tanong niyan, bakit kaya? Ano kayang nangyari? Hindi naman siya nagalit sa akin? Or hindi naman siya nagtampo sa akin? Wala na siyang sinabi sa akin? Di ba? Buong-buo yung curiosity kung bakit, buong-buo yung tanong sa kanyang isipan kung bakit dumistansya ka, kung bakit lumayo ka. Because you left no words. You left no action. Nawala ka lang. Okay? So in that way, marirealize niya na, ganito pala ang feeling kapag wala na yung taong nangungulit sa akin. If, yun lang ang maiisip niya if, hindi ka taking for granted. Yun lang yung maiisip niya if, may balak siyang seryosohin ka. Pero kung wala, nako kaibigan, baka sa pagbibigay mo ng distance sa kanya, yun na yung opportunity niya para lalong lumayo sa'yo. So, maaari ding mangyari yan. Well, good for you. Bakit? Kasi nalaman mo ang totoo niyang purpose, wala naman pala siyang purpose. Yun ang kanyang purpose. Walang purpose. That is the purpose. Ulit-ulit yung purpose. Di ba ba? So, good for you. Kasi hindi ka na nagsasayang ng oras mo. Tama? Well, naiintindihan kita kasi masakit. Masakit. Pero, alam mo, mas worth it yung katapat or kapalit ng sakit na nararamdaman mo. So, may advice yun na sundin mo lang. Bigyan mo siya ng distance. And, next na may advice ko sa'yo is that i-enjoy mong buhay mo. Alam mo, ang isa na nakaka-attract sa lahat ng tao, mapalalaki o babae man, ay kapag nakikita namin na nag-e-enjoy yung isang tao sa kanyang buhay. Or lalong-lalo na kung yung ex mo, di ba? Nag-e-enjoy siya, nagiging successful siya sa kanyang professional, sa kanyang career, sa kanyang ginagawa. Kapag nakikita mo na talagang paangat siya ng paangat, yun ay sobrang nakakaagaw ng paningin. Yung tipong gusto mo siyang kausapin dahil sa nakikita mo na masaya siya. So, yun ang pinaka na-advise ko sa'yo. Dumistansya ka, at the same time, mag-enjoy ka sa buhay mo. And paano ka maging masaya sa buhay mo? Palaging problemang dumadating. Parang ang malas-malas mo, minalas ka ba naman sa pamilya mo? Minalas ka sa mga nangyayari sa buhay mo? Pero alam mo, pwede ka ba ding mag-enjoy? That way, matuto kang mang-appreciate sa mga magaganda, mabubuting nangyayari sa buhay mo. I don't think so na panay lahat na lang ay problema. Lahat na lang ay kalungkutan. I don't think so. The problem with you is that yun lang kasi ang nakikita mo. Hindi mo na-appreciate yung mga mabubuting nangyayari sa buhay mo. Ang paggising mo pa lang nga sa umaga ay blessing na yan mula sa Diyos. At bakit hindi mo yan ma-appreciate? Ang magkaroon ka ng pagkain sa lamesa, blessing yan sa Diyos. Bakit di mo yan ma-appreciate? Bakit kasi palaging lechon na lang nasa isip mo? Alam niyo, sa mga malilit na bagay, matuto tayong ma-appreciate para mag-enjoy tayo sa buhay natin. And so that, magmamanifest ito. At hindi yung palagi tayong nakadepende sa ibang tao. Kaya nga, palagi kang naghahabol sa isang lalaki. Kaya nga, palagi kang nagpa-first move because hindi ka nag-enjoy sa buhay mo. So, learn to enjoy your life. And, last na may advice ko is about your communication. Pwede or possible din na ang dahilan is that naboboring siya sa'yo. Because sometimes, close-minded ka. Sometimes, boring ka. Tama? And, ang may advice ko lang siguro na gawin mo is maging open-minded ka. I-try mo na sakyan siya, wag lang sumobra. I-try mo na sabayan siya, wag lang sumobra. And, i-try mo mag-share sa personal na buhay mo, wag lang sobra. And, i-try nyo din na pag-usapan ang professional life nyo. Maybe in that way, magkakaroon siya ng interest. Or hanapan mo ng mga topics or yung mga bagay na gusto niya na pinag-uusapan. Maybe in business, maybe in arts, maybe in sports. And it will help para magkaroon kayo ng magandang communication. And of course, alam mo kasi kapag nag-e-enjoy ka na nakikipag-usap sa isang tao, huwag niyo sabihin na bilang isang friendly, di ba? Dahil maganda ang usapan niyo. Hindi. Maybe, yes, maging friendly. Pero it will help para mas ma-develop yung deeper na connection niyo through your communication. Okay? So, maging open-minded ka. Ngayon, kapag ginawa mo na lahat ng bagay na yan, and wala pa din, maybe, it's time for you to move on. Kasi, ginawa mo na yung part mo, at kung wala pa din sa kanya, maybe, merong mas may deserve ng pagmamahal at attention mo. Okay? So,
That's it for today's video. At kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to give me a thumbs up. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless.